Ang taong hindi marunong magpasalamat, mahihirapan na maging tapat. May masasama pa ba? Ginawan ka ng mabuti. Sinuklian mo ng masama. Niloko mo. May masasama pa ba doon? May masasad o lulungkot pa ba doon? And this, I think, is one of the major reasons for unfaithfulness. That is, isa sa mga malaking problema ngayon ng ating lipunan ay unfaithfulness o kawalang katapatan. Parami na ng parami ang mga mag-asawang naghihiwalay. Kahit nga mag-boyfriend-girlfriend, marami na rin ang hindi nagtatagal. Kay init-init nung una ng pagmamahalan. Kung bakit kabod na lamang namamanglaw. Ang uso nga doon ngayong ipagdiwang ay hindi na anniversary, kundi mansary. Kasi madalas, hindi na umaabot ng anniversary. May mga magulang din na hindi tapat sa kanilang mga anak, nansyang pabayaan, nansyang hindi alagaan. May mga anak na hindi tapat sa kanilang mga magulang na ipapakita yan sa hindi pag-aaral ng mabuti, pagsagot ng pabalang, o kay paglumaon, pagpapabaya sa mga magulang. May mga kapatid din tayo, kaibigan, kasama sa trabaho, kasosyo, na akala natin tapat sa atin, pero hindi pala all the way ito. Of course, nandiyan ang mga hindi tapat na mga Kristiyano, sinasabing mahal ang Diyos, pero hindi namumuhay ayon sa kaniyang mga utos. Ang tanong ay, bakit nga kaya? Ano nga kaya ang dahilan ng kawalang katapatan? Well, nagbibigay po ang ating Ibanghelyong napakinggan ng isang dahilan. Kung napansin po ninyo, ito ay isang flashback ng huling hapunan. Hinugasan dito ni Kristo ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Nasasabihin nga po ni San Juan ay kasukdulan ng kanyang pagmamahal. So parang sa tagpong ito, sinasummarize na ang lahat ng mga ginawa at gagawin pa ni Kristo sa sanlibutan na una nga pong nakaranas niyan ay ang mga disipulo. Kaya lang, mukhang ito ay kanilang nakalimutan. Lalong-lalo na si Judas. Kaya nga't yung sentimiento ni Kristo na hango rin sa banal na kasulatan ay po pwede nating maramdaman. Ang sabi niya dito ay, ang taong pinakakain ko ay siyang nagtataksil sa akin. Pinakakain ko, pero ako'y pinagtataksilan. Sa madaling salita, walang utang na loob. And this, I think, is one of the major reasons for unfaithfulness. That is, ingratitude or ungratefulness. Ang taong hindi marunong magpasalamat, mahirapan na maging tapat. Kung isipin po ninyo, kung naipagpapasalamat lamang ni Mister, yung halos malosyang na si Mrs. sa pag-aalaga sa kanya sa mga anak nila, maiiwasan niya ang magloko. Kung naipagpapasalamat lamang ni Mrs. yung pagtitiis ni Mister sa pangungulila sa kanila, maiiwasan niyang magbuhay dalaga, gumasta ng gumasta, at pabayaan ang mga anak nila. Kung maipagpapasalamat lamang ng magulang ang anak bilang biyaya sa Diyos, hindi niya yan pababayaan. Kung maipagpapasalamat lamang ng mga anak ang pag-isikap ng kanilang mga magulang, hindi nila ito sasagutin ng pabalang. Kung nakikita lamang natin at pinagpapasalamat lamang natin, yung pagtulong, maliit man o malaki, pero madalas sa tuwing lalapitan natin yung mga taong pinagkakautangan natin ng loob, hindi tayo magtatampos sa kanila. Sakaling minsan tayo ay bigla nilang hindian. Kung nakikita lamang natin, kung ipinagpapasalamat lamang natin ang mga biyaya ng Diyos sa buhay natin, we will not fall easily into sin. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob, madaling maging mabuti ang loob. Ang taong marunong magpasalamat, magiging madali para sa kanya ang maging tapat. Kung nakita lamang, kung ipinagpasalamat lamang ni Judas, yung pagtawag sa kanya ni Kristo, sa kabila ng kahinaan niya, na from the start, ay aware naman ng Panginoon. Kung nakita lamang niya, kung paano siya pinagtiyagaan ng ating Panginoon, kung nakita lamang niya, kung paano siya itinuring na kaibigan o pamilya ng ating Panginoon, kung nakita lamang niya, kung ipinagpasalamat lamang niya, yung paghuhugas ni Kristo ng kanyang mga paa at ng paghahain pa sa kanya, pagbibigay ng pagkain sa kanya, hindi niya pagtataksilan ito.
Actually, nakita naman niya eh. Actually, pinagpasalamat naman niya eh. Kaya nga siguro, nagpakamatay siya. Kasi nang makita niya ito, nang ipagpasalamat niya ito, huli na. O diba, kadalasan, ganyan din ang peg ng isang asawa, ng isang anak, ng isang magulang, ng isang kaibigan, na hindi naging tapat sa isang taong wala namang ipinakita sa kanyang kasamaan, kundi puros kabutihan. Nagpapasalamat din naman yung mga yan eh. Interviewin mo yan. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo sa kanya? Sabihin nila, nakukonsensya kasi mabait siyang talaga. Yun nga lamang, tulad ng pagkapasalamat ni Judas, huli na. Ang problema sa atin, nagpapasalamat tayo, pero parang sa isip lang. Parang hanggang dito lang. Kaya nga, madali din natin makalimutan. We are grateful, but we are not living a grateful life. Halimbawa, sino dito ang grateful sa Diyos? Taas ang kamay. Lahat naman, di ba? Sino dito ang grateful sa asawa? Ang grateful sa ina? Ang grateful sa anak? Lahat naman tayo magtataas eh. Pero lagi ba natin yung naaalala? Lagi mo bang naalala, mahal na mahal ka ng asawa mo, napakalaki ng pag-iisika para sa iyo ng nanay mo, napakalaki ng utang na loob mo sa kapatid mo, kung kaya't bawat action mo sa araw-araw, gagawin mo bilang act ng pasasalamat sa ating kapwa at sa Diyos na sa atin ay nagbibigay ng maraming mga biyaya. Ang pasasalamat natin madalas dito lang, hindi natin isinasabuhay kadalasan. Ako, naging practice ko na yung magsuot ng krusipiho dito. Kahit naka-civilian ako, kahit nasa kwarto ko, to remind me to be grateful to God. Ito isa lang paraan ha. Katulad din ng bago ko matulog, nag-iisip ako ng at least 10 bagay na dapat kong ipagpasalamat sa Diyos sa buong araw na nagdaan. Try po ninyo. Katulad din siguro ng pag-suot mo lagi ng wedding ring ng asawa mo, na labis ang pagmamahal sa iyo. Katulad din siguro ng paglalagay mo sa wallet ng picture ng mahal mo, na labis din ang pagmamahal sa iyo. To remind you always, huwag kang gagawa ng masama na ikasasakit ng loob ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ito po ay ilan lang sa mga paraan. Ang punto, dapat tayong mamuhay ng laging nagpapasalamat consciously and constantly upang maiwasan natin ang hindi maging tapat. Kasi sa palagay ko ang hindi pagiging tapat ay isang napakabigat na kasalanan. Kasi unang-una, maraming mga kasalanan ginagawa mo ng may dahilan. Halimbawa, nakapagmura ka kasi nagalit ka. Nagnakaw ka kasi nagipit ka. Whereas, yung hindi ka naging tapat sa taong tapat sa iyo, na marami at malaki ang paghihirap para sa iyo dahil minamahal kang lubos ng taong ito. Tapos gagawan mo ng masama, hindi ka magiging tapat? Ano yun? Kaya nga ang peg ng mga taong biktima nito, ano ba ang kulang ko? Ginawa ko naman ang lahat. Ano pa ba ang diba? How sad. At kung ikukumpara halimbawa sa kasalanan na lamang ng paghihigante, masamang maghigante. Kaya nga ang permis na sasabihin sa atin ng ating Panginoon, ibigin mo kaaway mo, ipanalangin mo kahit ang mga umuusig sa iyo. Kahit nga sasabihin pa sa atin ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga kaaway. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo naghihigante. Masama ang maghigante. Pero isipin po ninyo ang paghihigante ay paggawa ng masama sa taong gumawa sa atin ng masama. Kahit pa paano, maikakatwiran mo yun. Lord, sinuntok ko rin. Minura ko rin. May masamang ginawa sa'yo, kaya masama rin yung ginawa mo. Masama ayun. Pero may masasama pa ba? Ginawan ka ng mabuti. Sinuklian mo ng masama. Niloko mo. Sinagot mo ng babalang, hindi ka nag-aral lang mabuti. Nagkasala ka sa tao at sa Diyos na napakabuti sa'yo. May masasama pa ba doon? May masasad o lulungkot pa ba doon? Iwasan po natin yun. Something na maiwasan. If, and only if, sabi ko nga, we will be thankful all the time. Consciously and constantly. Kaya pala, may kasabihan sa Ingles na gratitude is the memory of the heart. Yung dapat daw ay pasasalamat natin, dapat laging nasa sa puso natin. Kasi, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 15, ang sabi niya ay, yung mga masasamang gawain
nagmumula sa puso natin. So, pagsasamahin yung gratitude is the memory of the heart at yung sinasabi ng Panginoon na nasa puso natin ang gagaling yung mga masamang iniisip at ginagawa natin. Ang ibig sabihin nun, dapat ang puso natin ay mapuno ng pasasalamat. Kaya nga sabi ko, bago tayo matulog, isip ka ng mga dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. At kapag nag-iisip ka ng mga dapat mong ipagpasalamat sa Diyos, mas nagiging tunay sa'yo, mas naaalala mo na mahal ka ng Diyos. At kapag iniisip mo naman yung mga blessing na yan, madadamay na dyan yung asawa mo na nagmamahal sa'yo, yung tiyahin mo na nagmamalasakit sa'yo, madadamay na dyan. Yun ang mga ipagpapasalamat mo eh. So lagi kang magiging conscious, lagi kang magiging aware. Ito yung Diyos at ito yung mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasasakit ng loob nila. Gagawa ako lagi ng mabuti bilang ganti sa kabutihan at pagmamahal nila. Ito po sanang biyayang ipagdasal natin sa banal na misa.